Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong mag-aaral sa ikawalong baitang sa ating asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ang tungkol sa pag-unawa sa konsepto ng pakikipagkapwa. Kayo ba ay maraming mga kaibigan? Gaano karami? Sino ang mas malapit sa inyo sa mga kaibigan mo? Meron ka pang hindi nakakasundo? Meron ka ba nakakaaway o nakakatampuhan? Ang pagkikipagkaibigan ay bahagi lamang ng ating konsepto ng pagkikipagkapwa. Halika, pag-usapan na natin ang ating paksa sa araw na ito. Mapapansin ninyo sa mga larawan na mayroong iba't ibang tao na sila ay nakikipag-ugnayan, nakikipaglaro, o nagkikipagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, maaaring kaugnay sa politika, sa ating ekonomiya, o sa industriya o sa ekonomiya ng mga maliliit na aspeto ng pangkabuhayan sa ating lipunan, maging ang pakikibahagi, pakikisalamuha sa bawat araw. Ang ating mga layunin sa ating pag-aaral sa araw nito ay una, natutukoy ang mga taong itinuturing na kapwa. Ikalawa, nasusuri ang mga impluensya ng kapwa sa sarili sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Nahihinuha na ang tao ay likas na panlipunang nilang o nilalang. Ang bertud ng katarungan at pagmamahal ay kailangan sa pagkikipagkapwa at ang kaganapan ng pagkatao ay natatamo sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Ikaapat, na isasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangailangan ng kapwa sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. May kasabihan nga tayo, ang tao ay hindi maaaring mabuhay na mag-isa. At meron din naman ng tao ay hindi maaaring mamatay ng mag-isa. Sa makatwid, bawat tao ay kailangan ang isa't isa. Katulad natin, kailangan ko kayo, kailangan nyo rin ako. Sa samandaling ito, maaari ka ba magbahagi ng iyong kaalaman, sariling pagkaunawa sa konsepto ng pagkikipagkapwa? Isipin mo, base sa iyong karanasan, ano ba ang naging mabigat o naging madali na nagkaroon ka ng magandang pagkikipag-ugnayan sa iyong kapwa? Ang sagot mo ay maaring sa iyong sariling pangunawa, sa iyong sariling pagtantya. Para sa gawain sa pagkatuto, sa ating tindihin, mapapansin natin na mayroong larawan doon na dalawang babae na tila masasaya sila. Kaya ang tanong ano ang nagaganap sa larawan? Gaya ng ating natalakay ng mga nakarang araw, sasagutin natin ang mga tanong na yan. Mayroon tinatawag na feeding program sa larawan. Kalawa, bakit masaya ang dalawang babae sa kanilang ginagawa? Gaya ng sabi ko, hindi naman siguro bagay na gumagana mabuti ay kailangang malungkot. Masaya ang dalawang babae sa kanilang ginagawa dahil gusto nilang makatulong sa kanilang kapwa. Ikatlo, sino ang natutulungan ng mga babae sa kanilang paglilingkod? Ang sagot natin noong nakarang araw ay natutulungan ng dalawang babae sa kanilang paglilingkod ang mga kabataang kapos sa pagkain. At ikaapat, may tuturing bang isang halimbawa ng pagkikipagkapwa ang ipinakikita sa larawan? Bakit? Ang sagot natin ay opo. May tuturing na pakikipagkapwa ang ipinakikita sa larawan dahil isa itong paraan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Di ba pag kami lumapit sa inyo, mga kaibigan nyo, mga classmates nyo, humihingi ng tulong sa inyo, siyempre, tutulungan nyo, hindi nyo man pwedeng ipagkait sapagkat dumarating din naman ang pagkakataon na kayo man ay humihingi rin ng tulong sa inyong kapwa. Sa kalima, nasubukan mo na bang tumulong sa iba? Mag-isip nga tayo. Nagawa ba natin?
Sa anong paraan? Yan ay meron kayong sariling sagot sa inyong batayang aklat. Ika-6, ano pa ang maaari mong gawin upang makatulong sa iba? Marami, ano? Ano na kaya mga ito? Kailan kaya natin gagawin? Yan ay makikita ko ang sagot ninyo sa ating batayang aklat kapag naipasa na ninyo sa ating MS Teams folder. Ika-7, bilang isang mag-aaral, sa paano paraan mo may papakita ang iyong pakikipagkapwa? So, gaya ng ika-5 at ika-6, meron kayong mga sariling o kani-kanyang mga sagot na aking babasahin sa inyong MS folder. Ngayon naman itong tunghayan natin itong nasa pahina 52 hanggang 53. Naipakilala na natin sino si Efren Peña Florida, ang nakatanggap ng papuri dahil sa kanyang kusang loob na pagtulong sa mga out-of-school youth sa Kalakhang, Maynila. Kaya tinilusad niya ang Kariton Classroom. So marami siyang nagawa na tulungan ng mga kabataan na nakapag-aral, partikular yung mga batang nabubuli. Sa yung nababasa sa yung batay aklat, makikita ninyo ang ilang impormasyon tungkol sa bagay na ito. Meron tayong tinatawag na mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Una, ang paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Kung ang kaibigan mo ay si Pedro, iba ang ugali ni Pedro kay Juan. Kung mas mabait si Juan kay Pedro, sino ang pakikitunguhan mo? Yung mabait lang ba? O sino yung taong mas bibigyan mo ng panahon? So, bawat tao ay bukod tangi at may kakanyahan. Nararapat lamang na igalang ang kanyang pagkatao at maging sensitibo sa kanyang mga pangailangan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng nais mo o kaya mong gawin ay nais at kaya rin gawin ng iba. Kasi nga, meron tayong kani-kanyang pag-iisip at kakayahan. Kung ikaw ay kaya mong isang bagay ng kapwa mo, hindi mo pwede ipilit yun sapagkat ayos sa kanyang kakayahan, taglay. Maaari mong mapaunlad ang prinsipyo ito sa pamamagitan ng pakikinig at pagsagot ng ayon sa sinasabi ng iyong kausap. Pagpapakita ng empathy o ng kakayahang ilagay ang sarili sa sitwasyon ng taong kausap upang maramdaman ang kanyang nararamdaman at maunawaan ang ibig niyang sabihin. Pagmamalasakit at pagiging maalalahanin. Pagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan at kasiyahan at pag-iwas sa mga sitwasyong magbubunga ng di pagkakasundo o pagtatalo. Halimbawa, meron kang nasa lubong mo classmates mo, malungkot siya, dati masaya siya, lagi kang binabati, minsan bigla kang hindi binati. Nainis ka ngayon kasi dati binabati ka niya. Ngayon, hindi mo na siya kinausap. Sa palagay mo ang mangyayari? Kung isipin natin, bakit kaya ganun, hindi niya ako kinausap? Bakit kaya siya hindi niya ako binati? Marahil mayroong problema, kaya ganoon siya. Kaya dapat ay kausapin natin siya, tanungin natin siya, at pakinggan ang kanyang paliwanag para magkaroon ng malalim na pag-uunawa at pag-uunayan. Ito'y pagpapakita ng paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Ikalawa, pagpapahayag ng mga damdamin. Susi sa isang maayos na pagkikipag-ugnayan ang pagkakaroon ng malaya at mapanagutang pagpapahayag ng damdamin, ideya at pangangailangan sa isa't isa nang hindi nangangamba na huhusgahan. Sino ba naman ang ayaw? Siyempre, lahat tayo ay naghahangad na matanggap ng ibang tao kung paanong sila man ay naghahangad din na matanggap natin sila.
Marami ugnayan ang nasira dahil sa pagtatago o pagkimkim ng tunay na nararamdaman na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng agbat sa ugnayan na kapag tumagal ay kadalasang nauwi sa paghihiwalay. Yung mga nagtatampuhan dyan, yung nagtatanim ng galit, ng tampo, hindi na nag-uusap magkaibigan dahil sa ganito, so ganoon. So pagka ganito ang ginagawa natin, ay tandaan natin na mayroong bagay na mangyayari o nangyayari na maaaring magpahiwalay sa ating pagkikipagkapwa o pagkikipagkaibigan. Maiwasan ang mga di magandang karanasan kung A. Mapapaghandaan natin ang pagkakaroon ng dialogo ng layunin ay ang pagkakasundo ng bawat panig. Kung kailangan mo rin magpaliwanag upang ikaw ay maintindihan, mapakinggan, ganon din kailangan mo rin siyang bigyan ng pagkakataon na siya magpaliwanag at pakinggan at unawain. Letter B, gagamit ng epektibong kasanayan sa pagkikipagtalastasan, yung paggamit ng mga salitang nagbibigay ng lakas ng loob, nung magiging komportable ang kausap mo, na parang hindi ka nakikipag-away kapag ikaw ay nakikipag-usap. Letter C, matamang makinig sa kausap. Kaya meron tayong tinatawag na attentive listening at maging handa sa pag-unawa. Narito ang mga dapat tandaan. Simulan ang pagkikipag-usap sa isang positibong paraan. Maaaring galit siya o hindi mo kasalanan, galit siya, hindi mo alam, maaaring ikaw na ang magsimula ng pagkikipag-usap sa kanya. Kung di mo makaya, pwede ka namang humingi ng tulong sa iba pang mga kaibigan mo para magkausap kayo. Ilahad ang problema sa paraang makahihikayat ng kooperasyon at solusyon. Halimbawa, sa halip na sabing, ang aksaya mo naman, dapat ay sabihin na, paano kaya tayo makakatipid? Ang mga bagay na pahayag nito ay nakapagdudulot ng unawa at bagay na ma-realize ng iyong kausap o nga ano. Tuloy doon, nakikita natin, nagiging positibo ang magiging epekto nito. Letter C, gumamit ng I statements at iwasan ang paratang na you statement. Halimbawa, sa halip na sabihin, lagi ka na lang late, lagi ka na lang ganyan, hindi ka na nagbago, dapat ay sabihin natin na 30 minutes na akong naghihintay. Maiisip niya na, ay oo nga, nainip ka, nakakahiya, pinaghintay ka ng matagal. Doon ay maiisip niya, marirealize niya ang kanyang pagkakamali. Doon makakarinig ka ng, sorry, hindi na ako uulit. Naging maganda pa rin ang bunga. Letter D, ang pag-uusap ay gawing may focus, maikli at malinaw. Iwasan ang magpaligoy-ligoy. Magtanong kung kinakailangan ng paglilinaw. Iwasang isipin na nababasa ng kausap mo ang iyong iniisip. Ganun ba yun? Lagi isalang-alang ang pagkakasundo sa mga bagay-bagay. Maghanap ng kalutasan sa mga suliraning kinakaharap. Remember, ayaw natin magkaroon ng kaaway, kaya gagawa tayo ng paraan para lalong magkalapit ang inyong loob. Pagkitunguhan ang bawat isa ng may paggalang at kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Hindi kayo dapat nagtatangi o nagkakampi-kampi. Ikatlo, sa ating mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pagkikipag-ugnayan sa kapwa, ang pagtanggap sa kapwa. Marami ang gustong makasali, mapabilang sa kaibigan. Para matanggap siya, ay gagawin niya kung ano ang gusto ng pangkat o grupo na yon. Halimbawa sa mga fraternity. Dito sa ating pag-usap, bahagi ng paggalang sa dignidad ng tao ang pagtanggap sa kanyang pagkatao, ang kanyang kalakasan, pati na kahinaan. Lahat tayo, meron tayong kahinaan, meron din tayong kalakasan. Di tapos usgahan ang kapwa batay lamang sa pansariling pamantayan. Lalawak ang iyong pangunawa kung iwasan ang paghusga at ang
pagpupumilit na ipasunod sa iba ang pansarili mong pamantayan at pananaw. May mga bagay na hindi natin kayang ipilit sa iba ang gusto natin. Ganon din sila. Nagsisimula ang mapanagutang pagtanggap sa kapwa kung ikaw ay nagkaroon na ng pagtanggap sa iyong sarili. Ano ba ako? Ganito ba ako? Ano bang gusto ko? Ano bang ayaw ko? Bagay ba na ganito ang gawin ko? Hindi ba ako magiging pabigat sa kanila? Sa pamagitan ng pagninilay, mapapaunlad mo ang kamalayang pasarili na makatutulong sa iyo upang matanggap mo ang iyong kapwa. Ika-4, mayroong umiiyak na pusa. Pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa o confidences. Isang napakalaging karangalan ang mapagkatiwalaan ka ng mga sensitibo at personal na impormasyon ng iyong kapwa. Yung bang mapagkakatiwalaan ka. O meron pag-uusap, o huwag mo sasabihin kay kanino ha. O, kung nakiusap ang tao sa ganong baraan, siyempre kahit anong mangyari ay hindi mo yun sasabihin sa iba sapagkat yun ay pag-iingat ng bagay na ibinahagi ng kapwa. Kung nasasabi niya na sa inyo lang dalawa, dapat hindi mo sasabihin sa iba kahit na mag-away pa kayo. Kailangan hindi mo isusumbat yun sa kanya. Kaya kung ikaw naman ay masasabihin ka, kailangan ingatan mo rin ang mga sasabihin mo sa iyong kapwa. Baka konting tampuhan lang, i-chismis ka na niya. Ikaw ay may gampanin maglingkod sa iyong kapwa. So, kailangan naisasabuhay mo ang iyong pagpapakita ng paggalang, magbigay ng katarungan, at pagmamahal sa kapwa. Kaya mo naman itong maipakita sa pamagitan ng paglilingkod. Oo, kaya mo. Kaya nga, lahat tayo ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Kung kulang pa ang kasanayan mo sa pagkikipagkapwa, maaari ka naman humingi ng payo sa iyong mga magulang, sa iyong mga kaibigan, sa iyong kamag-anak. So, sa halip, tukuyin at pagsumikapang paunlarin pa ang mga kailangang kasanayan dahil mas magiging makabuluhan ang iyong buhay at pagkikipagkapwa habang lumalalim at nalilinang ang mga kakayahang ito. Sa pahina 77-78 sa isa puno natin ay gaya ng nasabi ko kanina, inyo lamang sagutin ang nasa batayang aklat at ilagay sa ating MS Teams folder. Yung isa puso natin sa letter C, papalitan natin yon at ito ang gagawin ng bawat isa sa inyo. Pakitin sa larawan na mayroong isang puno ng saging na nakasandal sa pader. May-ari, kapitbahay A, pinagbagsakan ng saging, ang kapitbahay B. Sagutin natin ngayon ang mga tanong na ito. Sino ang may-ari ng puno ng saging? Bakit? Bakit inaangkin ni kapitbahay B? Kung ikaw ang magpapasya, ano ang sasabihin at ipaliliwanag mo kina kapitbahay A at B? Ganon din sa pahina 79. Hanggang dito na lamang mga kapwa ako, mga marunong magipagkapwa. Maraming salamat at magandang umaga hanggang sa susunod na linggo sa ating bagong aralin.